Magandang araw mga kapolitika at welcome back dito sa ating YouTube channel. Sa vlog na ito is atin naman pong pag-uusapan itong si Vic Soto kasi meron na po siyang legal battle dito kay Daryl Yap. At itong isyong ito po ay pinag-uusapan at talagang trending dito sa sulok ng social media. At magbibigay po tayo ng ating reaksyon. But in this video, kasi palaisipan po sa mga netizen or sa mga tao sa publiko kung ano nga ba ang tunay na dahilan sa tingin natin itong bakit ginawa itong pelikula ni Daryl Yap na kung saan ay involve ang pangalan ni Vic Soto. Pero bago ang lahat ay huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. At sa videong ito po ay magbibigay lang po tayo, disclaimer lang, ito po ay base lang sa aking opinion at sa aking personal na pananaw kasi ito naman ang ating topic lagi dito sa ating YouTube channel. Nagbibigay tayo ng ating opinion at ng ating sariling diskusyon dito nga sa usapin na kung saan ngayon ay may legal battle na itong si Daryl Yap dito kay Vic Soto kasi ngayon ay sinampahan na formally dito sa Muntinlupa RTC itong si Daryl Yap na isang film director na worth 35 million po in total yung damages na sinampa dito sa cyber libel na kaso ni Vic Soto against kay Daryl Yap. So sa tingin ba natin ano ba yung talagang pinaka main reason at pinakaugat nitong itong battle ngayon legally dito between Vic Soto at kay Daryl Yap? Kung inyong titingnan mga kapolitika ay na political perspective kasi nagamit nga rin itong si Daryl Yap especially during that time itong campaign ni Bongbong Marcos, diba? Kung inyong matatandaan is nagamit siya nila Amy Marcos para mag-spread ng mga memes or yung mga short na videos against dito sa kanyang mga kalaban. So yun po ang background ni Daryl Yap. But yung sa side naman ni Vic Soto, siguro alam natin na yung background niya, pero ngayon ay okay naman na itong si Vic Soto kasi stick to one na lang siya kasi may edad na rin itong TV personality na ito. But mga kapolitika, sa tingin ko ang pinakaugat talaga bakit ginawa itong pelikulang ito ay dahil political backlash po ito dito sa mga Soto. And the fact na ilan ba yung kumakandidato sa kanila ngayong 2025, andito si Vico Soto, si Tito Soto, and then meron pang Gian dito sa Quezon City. So mga kapolitika, talagang hindi lang po ito for controversy or scandal, but sa tingin ko ginawa itong pelikula ay dahil funded ito ng isang malaking tao. Okay, and again, hindi ko po kinukumpirmang na ito na nga yun dahil sa akin nga, sa palagay ko ay sa aking personal na opinion lang at yung aking personal na pananaw ay timing nga dito sa 2025 midterm election. Okay, so kasi nga si Tito Soto, di ba, hindi siya mawala-wala sa top 5, talagang napakalakas pa rin. So ito ay politically driven, and naitanong nga dito ng isang reporter, I think sa GMA na reporter ito, na naniniwala ba daw itong si Vic Soto na ito ay politically motivated. So comment kasi nga ongoing pa yung legal nila na na kaso dito kay against kay Daryl Yap. At dito naman sa side ni Daryl ay yung magiging problema niya is paano niya mapapatunayan itong context or concept ng kanyang pelikula na kung saan is nabanggit mismo itong si Vic Soto. Okay, but ang kagandahan dito kay Vic Soto ay hindi naman niya pinipersonal itong mga mga artista na gumaganap dito kasi ang sabi niya is trabaho lang, so naiintindihan niya. So talagang ang puntirya ngayon ng kaso ay itong si Daryl Yap nga dahil bakit ginawa itong pelikula. And sa tingin ko sa sobrang laki ng gastos at yung mga talent fee na binabayaran at the same time yung staff or yung team na siguro ay saan naman kukuha si Daryl Yap ng fund or ng panggastos dito para gawin itong pelikula. Syempre yan mula sa isang malaking tao or isang malaking personalidad.
Okay, so hindi natin alam kasi nga yung background niya dati is pwede siyang nagpapagamit siya sa mga malalaking politiko. So might as well na merong ground na ito ay funded ng isang malaking tao na mula sa politika. Okay, para i-backlash itong Soto clan dito sa sa gobyerno. Kasi mapapaisip ka yung timing ng pagpapalabas ng pelikula ay before siya sa midterm election, which is ngayong May nga. And in fact, doon sa TikTok ay umabot na po ng million views, at ang sabi doon ni Daryl Yap ay umabot daw ng 15 million views. So imagine mga kapolitika, yung tao na mapaniwala doon sa clip ng video or sa trailer na kung saan ay binanggit itong pangalan ni Vic Soto. So hindi lang po Vic Soto ang puntilya dito, na sa tingin ko kasama rin po yung mga Soto clan na involved sa politics. Okay, so yun ang aking personal na pananaw. So kanina is nagbigay na nga po ng pahayag itong si Vic Soto. So ngayon ang burden of proof ay dito na kay Daryl Yap, kung paano niya mapapatunayan itong context or yung tema, yung story ng kanyang pelikula. Papatunay lang or yung proof ng pelikula na ginawa niya, which is involved nga itong defamatory na kaso against dito sa mga Soto. Ninyo, may politics involved, politically driven, may grudges, ano I don't want to comment on that. This is a non-political issue. For me, ewan ko para sa ibang tao. Pero has it been affecting your family na po, yung ganito? Because it's been on social media, share. Baka napanood ni Baby. Siyempre, lahat ng pamilya ko, lahat ng kaibigan ko is behind my, is in full support sa akin. Kung ano man ang aksyon na sabi nga nila, kung ano man ang plano mong gawin, they will be in full support. Ipapatigil niyo po yung showing? Meron po bang ganon? Sorry? Do you plan po na ipatigil po yung pagpapalabas? Wala tayong comment na. Wala kayong planong i-TRO bossing yung trailer or something. Si Attorney pa rin. Cruz, Ah, Kasi sige. message na lang kay Direk. Pa. May message kayo kay Direk Daryl Yap. Wala naman. Happy New Year. O sa mga taong nakapanood na ng teaser bossing na baka hinusgahan ka na po. Kanya-kanya namang demokrasya tayo. Kanya-kanyang paniwala yan. Basta ako naniniwala sa sistema ng ating justisya. Bossing, for purposes of balance po, has anybody from the production yung ginagawa yung movie ever sought for your side? Wala. So walang kumonsulta, walang nagpaalam. So walang consent. So out of the blue merong ganito bossing na parang sinisira. Parang sinasakyan ba yung kasi kilala ka pa rin bossing eh. Ganun talaga ang buhay. Sorry. Sir, sa mga artista na gumanap, meron po ba kayong Sama ng loob. Trabaho lang yun. No problem. Pero bossing gaano kasakit yung At yun po ang naging clip ng pahayag ni Bossing Vic Soto dito sa media sa kanyang interview matapos na maisampa yung kaso doon sa Muntinlupa RTC. So ngayon ay kahit pa siguro mga kapolitika, sabihin natin na may katotohanan itong kwento dito sa likod ng pelikula ni Daryl Yap, ay siguro masasabi naman natin na nagbago na yung tao. And I believe that everyone deserves a second chance. Okay? So, itong siguro ay hindi na lang pinakialaman itong kaso nila Vic Soto dati, kasi tapos naman na itong yugto ng kanilang buhay, at ito ay klaro at maliwanag pa sa sikat ng araw na paninirang puri ito at merong malalim na dahilan. Okay? So, ano ang inyong maging reaksyon? Ano ang inyong masasabi dito sa kung saan ay sinampahan na po ng kaso itong si Daryl Yap ni Vic Soto? And anong sa tingin nyo ang pinaka malalim na dahilan, pinakaugat bakit ginawa itong pelikula? Kayo ba ay naniniwala na ito ay politically driven? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue.